Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Alright, ngayon po ay November 12, 2024. Ngayon po ay araw po ng Martes. Magandang araw po ng Martes sa inyong lahat. Alright, diretso na po tayo. Inibitahan pong muli ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts. Ito po yung Quadcom, mga kababayan. Muling inimbitahan ng Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umattend po ng Quadcom. Ito mga kababayan sa ating screen, yung imbitasyon kay former President Rodrigo Duterte. Okay, at ito, November 10, so kahapon pa po pinadala yung imbitasyon. Naka-address po kay Honorable Rodrigo Roa Duterte, former President of the Republic of the Philippines. Ito po yung nakasulat, Dear Honorable Duterte, the Joint Committee, Quadcom, will hold its 11th public hearing in connection with its inquiry in aid of legislation. Ayan po yung date, time, at yung lugar kung saan gaganapin ang hearing. Ayan, bukas po yan, November 13, 2024, alas 9:30 ng umaga sa People's Center Building, House of Representatives, dyan po sa QC. In this regard, sabi ng Joint Committee, respectfully invites you once again. Paulit-ulit. Kasi ilang beses na siya inimbitahan eh. So, invites you once again. Muli ka naming iniimbitahan to attend the aforesaid inquiry to provide valuable insights and shed light on the issues under discussion, particularly on extrajudicial killings. Ayun lang naman ang gagawin eh. Bakit ka naiimbitahan? Ikukulong ka na ba? Poposasan ka ba? Hindi ka naman pagagalitan eh. Tatanungin ka lang naman eh. Magbibigay ka lang ng valuable insights kung ano talaga nangyari. Shed light. Ikaw nga, makakatulong ka pa nga sa bayan eh. Kasi magbibigay ka ng liwanag. Liliwanagin mo ano ba nangyari. Hindi ka naman ididiin eh. At ikaw wala nga makapagbigay ng mga importanteng insights. Kaya nga imbitahan eh, kasi kung wala kang silbi, wala kang alam, hindi ka naman iimbitahan eh. Kaya nga iniimbitahan. At kung wala kang alam talaga, di sabihin mo. Simple lang naman sabihin mo. Yun lang ang gagawin mo to provide valuable insights and shed light on the issues under discussion. Simple lang naman ang gagawin eh. Ba't ginagawang issue na ito ng mga DDS? Mamaya tingnan nyo, sabihin ko sa inyo, bakit ginagawa ng issue? Tingnan nyo yung plano nila bukas May plano sila bukas eh. Mga utak biya talaga itong mga DDS na to eh. Attach herewith is the agenda on the said meeting. Yan, meron naman kayong may kodigo pa kayo, binigyan pa kayo, may attachment. Yung attachment, nandun yung mga agenda, so pwede nyo nang pag-aralan kung anong isasagot ninyo. Ano mahirap dun? Parang exam yan eh. May exam, may pointers to review. Parang ganun lang yan, di ba? Pag may pointers to review, ayan yung exam, mag-aaral ka na lang. Memorize mo yung dapat memorizein. Sagutin mo yung mga dapat sagutin. Doon base doon sa pointers to review. O di madali na exam kapag kaya lang kapag di ka nag-aral, wala. Babagsak ka. Di ba? Napakadali na ng trabaho nun. Ngayon, please confirm your attendance to the Secretariat in order to facilitate arrangements for your participation. If you plan to make a presentation, submit documents or have an opening statement, submit the same to the committee secretary ahead of time for its preparation. We look forward to your valuable contribution to this legislative inquiry. Very truly yours, Representative Robert Ace Barbers, Chairperson, Committee on Dangerous Drugs. Ito mga kababayan pero dapat pagpunta ni former president, dapat magtitake ka ng oath Huwag kayo kagaya dun kay Sara Duterte at dun sa isang tauhan ni Sara Duterte na nagpiling vice president na pumunta doon, hindi naman pala siya imbitado, pumunta ron at ayaw pa mag-take ng oath. Pag ganun, pinalayas na. Kapal na mukha, hindi naman siya presidente, hindi naman siya vice presidente, wala naman siyang katungkulan
Hindi siya public official, hindi siya elected official, pero ayaw mag-take ng oath, kapal na mukha. Feeling vice president, ginagaya si Sara Duterte. Yun, ang ginawa, sinipa, pinalayas. Ha? Epal-epal ka, punta ka dyan, hindi ka na maimbitado. Parang party lang yan eh. Pupunta ka, may kikain ka, hindi ka na maimbitado. Tapos hindi ayaw mo magpakilala. Kapal naman ang face mo. So, yun ang nangyari. So, ngayon, mukhang sabi daw ni Rodrigo Duterte, see you on November 13. So, darating daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si former president, bukas po, dyan po sa Quadcom. Abangan po natin yan, mga kababayan. At eto matindi. Yung kanya mga taga-suporta, yung mga DDS, na hindi ko maintindihan kung anong, napakasimple lang ng gagawin, di ba? Panaliwanag naman doon to shed light, para magbigay lang ng valuable information. Hindi naman siya ikukulong, hindi naman siya pupusasan, hindi naman siya itatali, hindi naman siya ikukulong. Pero tingnan mo yung reaksyon ng mga DDS, mga kababayan. Ito, lalo-lalo na si Cathy Makati, Kati pala, sorry. Pasensya na po kayo, mali yung basa ko. Cathy Binag. Nag-post itong Cathy Binag, mga kababayan. At, ito, matindi. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling, kung ano pinagdadaanan nito. Sabi niya, yan Cathy Binag. Tinag pa yung Philippine Nation. Ano ba yung mga tinag nito? Tinag pa niya. Armed Forces of the Philippines, Philippine Marine Corps, Philippine Navy, Philippine Marine Corps Foundation, Boljacan. Nasama si Boljacan dito. Ay, yung mga tinag niya, Philippine National Police, ayan. Ewan ko ba tinag Ito, basahin natin. Sa mga mamamayang Pilipino at men in uniform, may panawagan si Makati, si Makati tuloy, si Cathy Binag. By the way, mga kababayan, sa mga hindi nakakilala kay Cathy Binag, ito si Cathy Binag. Ito yung dating jowa. Actually, marami daw jowa to. Kung parang, ang balita ko lang ewan ko lang, hindi ako sigurado. Ito lang yung sinasabi nila na dati raw escort ito. Escort girl. Kumbaga sinasama niya mga politiko kung saan-saan. Kumbaga pinagandang alam niyo na, pinaganda lang yung term ng alam niyo na yun. Nung nagsasama ka ni kanino. So, si Cathy Binag na naging jowa ng kaibigan daw ni Presidente Marcos. At marami raw siya nakita mga bagay-bagay. Doon niya raw nakita na gumaganyan ng presidente. Pero wala naman siyang pinakitang ebidensya. Ewan ko kung talaga nakita niya, nasa kanya na yan. Pero hindi yun na pag-usapan natin. Pinakilala ko lang sa inyo. Ngayon, ito, pupunta si dating Pangulong Duterte at ang sabi niya, nagyaya siya, meron siyang gusto mangyari, may pinagdadaanan si ate. O sabi niya, sa mga mamamayang Pilipino at men in uniform na totoong gustong ipagtanggol ang ating bayan, pumunta po tayo lahat bukas sa Congress. Anong gagawin mo sa Congress? Ordinaryong mamamayan or mga nasa larangan ng pulisya at kasundaluhan. Sundalo, Navy, Marines, suotin ang inyong uniforme at ipakita na ninyo na kayo ay totoong tagapagtanggol ng bayan at ng konstitusyon ng ating bansang Pilipinas. Dahil lamang nakaupo sa Congress ay swelduhan ng mga mamayang Pilipino, kaya dapat wala po tayong takot sa kanila at matuto silang irespeto ang kanilang mga resource person, lalo na yung walang alam sa batas at lumalabag sa batas. So, parang nagaya ng punta tayo, mga mag-uniforme kayo. Di ba yung mag-uniforme ka na hindi ka naka-duty? Di ba bawal yun? Pag ikaw ay pulis, ikaw ay sundalo, Marine, Navy, hindi ka pwede magsuot ng uniforme hanggat hindi ka naka-duty. So, ang gusto mangyari ni Cathy Binag, pumunta raw yung mga sundalo ron, iwanan yung kanilang duty, at sumama dun sa hearing. Kahit dun lang daw sa labas, manonood lang daw. Parang magmumukha ka lang tanga dun sa labas, ang init-init. O sabi ni Cathy Binag, punta raw kayo dun. At yung mga tao, punta daw kayo dun.
Kaya ang gawin nyo, habang kayo naka-duty, umalis kayo dyan, punta kayo sa Congress, hindi kasi pwede yun eh. Hindi pwedeng mag-uniforme ka eh, na hindi ka naka-duty. Bawal yun, ulihin ka nun. Diba? So pupunta ka doon, naka-duty ka, sa mga tao. Ay, mga tao, kung kayo yung nakatagtrabaho sa SM, mag-uniform na rin kayo. Mga doktor, mga nurse, mag-uniform kayo. Tapos yung mga vendors, si Diwata, ayan yun si Diwata. Lahat po ng mga gusto ni Kati Binag naka-uniforme Dapat naka-uniforme kayo. Yung mga barangay tanod, mga naka-uniforme, suotin nyo, basketball player. Kung kayo yung mga basketball player, magsuot kayo basketball player, yung uniforme nyo, naka-shorts, naka-rubber shoes. Ayun gusto ni Kati Binag, dapat naka-uniforme daw eh. So, ang gagawin nyo lang daw, itatayo dun sa labas, magbababad sa init. Habang si former president nandun sa loob ng Quadcom. Hindi naman kasi pwedeng papasukin lahat. Ang dami na ito. Kung sakali man, madami to eh. Di ba, Kati Binag? Maintindihan ko ano nasa utak mo. Hindi ko maintindihan kung anong klase utak ka meron eh. Na ano na ata yan. Na sobrahan na ata sa ikaw ata tong bangag. Oh, kaya daw tayo pupunta ron, kaya daw kayo pupunta ron para matakot daw yung mga kongresista at irespeto nila yung kanila mga resource person. Actually, alam niyo mga kababayan, excuse. Alam niyo mga kababayan, etong ating mga kongresista, sobrang hanggalang nila eh. Minsan nakaka-visit na nga eh, alam na nilolo ko pero ano pa rin, Your Honor, I object. Ang dami mga ganun mga pasakalye, alam niyo sa totoo lang, pwede naman nila sabihin, tayo bakit nagsisinungaling ka, alam ko ibig sabihin, sobra-sobra yung paggalang nila, yung courtesy nila sa mga resource person, hindi naman nila binabastos. Pero lang, kung ubod ka ng sinungaling, katulad ni Morales, na halatang-halata nagsisinungaling ka, pwede yun, magagalit ka talaga. Pero, yung mga sa DepEd, yung mga ini-interview nila, mga tinatanong nila, halos, di ba, hindi naman nila binabastos, ginagala nga nila, lalong-lalo na pag mga matatanda na. So, kalokohan yung sinasabi na babastusin. At ito si Presidente, si former President, hindi man nila babastusin yan eh. Tatanong lang nila, o magbibigay lang siya ng liwanag. Bakit ba, kailangan ba? Nandun pa yung mga pulis, mga military, navy, ano yung gera? Gera ba pupuntahan nila Kati Binag? Para ka naman tanga. Magyaya ka, ano gagawin niya magpi-people power? Ilang beses na kayo nagyaya ng people power, palpak. Wala naman nagpupunta. Tapos ngayon, eto ka na naman, oh. Ano ba nangyayari sa'yo? Pa-check up ka na kaya, Kati Binag. Wala ka na sa ayos, eh. Oh, mga gumagamit ng droga na congressman, convicted criminals at nang babasto sa mga kapulisan at sundalo dahil lamang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Alam mo kasi, Kati Binag, ang mga tinatanong nilang mga resource person, yung panga-involve. At tulad ni tingnan mo si Garma, si Leonardo. Oh. Diba? Kung hindi nila kinausap at dinikdik talaga yan, hindi magsasalita ng katotohanan yan. Alam nga namang mga mamamatay tao, tapos kung magtanong ka, hi, kamusta ka na? Okay, kumain ka na ba? Kamusta? Nung ginorgor mo si okay lang ba yun? Hindi naman pwede yung ganun. Kailangan matapang ito mga mambabatas kapag maggagano ng mga issue. Hindi yung, ito kumain na muna kayo ha, magpakabusog kayo kasi mamaya may tatanungin ako sa inyo. Hindi ganon. Tingnan nyo, dahil nga sa talagang pinalabas ng Quadcom yung mga katotohanan, ito, yan na, nagigipit na. Kaya kinakailangan ipaliwanag lang ni dating Pangulong Duterte, ano ba yung sinasabi ni Garma, sinasabi ni Leonardo.
Sino ba nagsasabi ng totoo? Hindi binigyan nga ng karapatang ipagtanggol yung sarili mo eh. Oh. Ayan, pupunta raw si dating Pangulong Duterte at si Cathy Binag. Pupunta ka ba? Teka muna. Eto tanong ko, Cathy Binag, pupunta ka ba? Kasi yaya ka ng yaya. Pupunta ka ba? Ikaw ba pupunta? Ilalagay mo lang yung mga tao dyan, paiinitan mo, mga naka-uniforme pa. Ang init kaya nun. Naka-combat shoes, naka-full ano pa. Ang init-init kaya ng uniforme ng mga military. Papupuntahin mo doon, tapos yung mga doktor, nakapandoktor, nurse, lahat naka-uniforme. Ang tanong, ikaw ba pupunta ka? Walang iya ka talaga, Cathy Binag. Ipapahamak mo, pahirapan mo yung mga iniimbita mo, ikaw. Ikaw, pag pupunta ka, dapat naka-uniforme ka. Ano ba uniforme ng ng mga, ano ba uniforme ng nasa Pegasus? Pegasus ba? May uniforme ba yung mga yon? Alam ko wala kasi pag doon sa mga kumukuti-kutita, walang suot eh. Yun lang. Wala kang uniforme. So, yan mga kababayan yung kalokohan nito ni Cathy Binag na atin nga daw si dating Pangulong Duterte at puntahan daw, suportahan daw ng mga sundalo, dapat ako uniforme at ewan ko lang kung anong gusto mangyari na ito ni Cathy Binag, nasiraan na ata ng ulo. At ayan, abangan natin kung ano mangyari. Bukas na po yan mga kababayan. Abangan natin ang pagtutuos ni Duterte at ng Quadcom. At tingnan natin kung mauuto ba ni Cathy Binag yung ilang mga kababayan natin na niinimbitahan niya na pumunta na dapat naka-uniforme kasi siya naka-uniforme. Ewan ko kung two-piece uniforme niya. Abangan natin bukas yan. So, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.